Maraming nakalinyang programa ang gobyerno para makapagbigay ng maayos sa kabuhayan sa ating mamamayan. Para malaman ng mga ito, makakausap po natin si Labor Secretary Benny Laguesma. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon, Ruth, at magandang hapon sa iyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Una po muna, pakibigyan po kami ng parang situationer, no? Ano po ba yung ating mga employment rate, unemployment rate, and even underemployment ditong 2023 sa kabuuan po? Ano po ang estado ng manggagawang Pilipino? Ito pong pinakahuling labor force survey ng PSA. Nagpakita po naman ng tinatawag natin na positibong kalagayan, lalo po sa employment level. Ang nangyari po ay nakita na meron po tayong 96.4% na employment rate at 3.6% po na unemployment at yung pong underemployment ay nakapako po sa 11.7% na yan po ay bahagi ng aming mga pinagtutuunan ng pansin dahil batid po namin na marami tayong mga manggagawa na bagamat may trabaho ay naglalayon o naghahangad po ng mas matatag o mas establing trabaho at mas medyo maganda po ang pakinabang nila doon sa kanilang pinagtatrabahuhan. So gusto po namin mainit at tanggapin ito. Kasabay din po yung aming commitment ng pagpapatuloy ng higit pang pagtutuon ng pansin kung paano po natin mapapanatili, mapapalakas pa ang employment level po sa ating bansa. Secretary, binanggit nyo na yun, no, yung pagpapalakas ng employment or yung pagbibigay ng trabaho. Pero gusto ko lang muna tutukan at unahin itong bago pa lang kasi itong batas, no, yung pinirmahang Caregiver Welfare Act ni Pangulong Marcos. Ano po ba ang ibig sabihin nito para sa mga caregivers at paano po mapapabuti yung kanilang kalagayan? Sino po ang sakop nito? Ang sakop po nito yung mga caregivers natin na maaari pong sa pangkasalukuyan, wala pong bumabalot o wala pong gumagabay sa kanila na tinatawag na caregivers employment contract dahil sa tutungong sa nasabing batas, meron pong mandato na magkaroon po ng tinatawag na employment contract yung caregiver at saka yung pong mag-hire sa kanya. At yan po nakapaloob yung mga provision na dapat pong makita nang sa ganon ay mapangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga caregivers dito po sa ating bansa. Ito po ay parang pwede nating maihalin tulad doon po sa House Helper Act din po, yung ating Domestic Workers Act na kung saan ay nung po pong 2013 yan at halos magkahalin tulad po ang provision ng nasabing batas dito po sa nalagdaan ng ating Pangulo noong nakaraang Nobyembre 2023. At dito po makikita po natin yung pagtutuon ng pansin doon po sa pagtanggap o magkaroon ng pakinabang po ang ating mga caregiver na nagsasagawa po ng pag-aalaga doon po sa mag-i-empleyo sa kanila ay kinalaman po sa tinatawag natin na social and welfare benefits. Maganda yung binanggit nyo na kailangan po may contract kasi parang karaniwan ngayon, 'di ba, parang yung parang usap-usap na lang, no? Parang minsan hindi rin na po protektahan yung mga caregivers. So, paano pong mangyayari dito? Dapat po ba certified yung mga caregivers? Ano po ba ang proseso? And then yung pagdating sa kontrata, dapat legal contract, binding ito, yung mga naka-notarize, mga ganun po ba, Secretary? Meron po ngayong binabalangkas na tinatawag natin model o template contract employment program para sa caregivers. At ito po ay babatay din doon sa nabanggit ko kanina, ang ating mga household helpers ay meron pong kontrata rin. Dahil mahalaga po na merong nakasulat din, nang sa ganoon meron pong pamantayan, meron pong gagabay sa mas magandang ugnayan ng manggagawa at mga namumuhunan, mga manggagawa dito po sa sektor na ito at yung po mga employers nila. So pwede po na ang isang caregiver accredited po sa training ng TESDA. Meron din naman pong graduate ng isang institusyon na maaaring ang kanya pong naging kurso ay may kinalaman sa caregiving at yung pong mga ibang manggagawa na nagpaparehistro sa DOLE at sinasabi nila na ang kanilang talagang espesyalisasyon ay pangangalaga po ng mga nangangailangan ng espesyal na attention, care at saka yung pong pagsubaybay. Ano man po yung kanilang mga ginagawa sa pang-araw-araw. So meron pong
ganyang klaseng kategorya ang ating mga caregivers at nakatuon po sila doon sa ikangay special na atensyon. Hindi po kagaya ng ating pong mga household helpers na kung saan gawaing bahay. Ito po ay pagtitingin doon po sa kalagayan, kalusugan, kaligtasan, doon po ang kanilang binibigyan ng pangangalaga. Isa rin po sa nakita kong magandang feature nito, parang magkakaroon po ng caregivers database. So aside from yung protection ng workers, doon din sa mga potential na clients, at least malalaman nila, nakalista po dyan, ano? Tama ka dyan, Ruth. No? Ito rin po yung layunin ng House Helpers Act. No? Kasi bagamat meron pong requirement ng registration, doon po sa ulat o sa tala, parang may kakulangan po na parang hindi po talagang nako-cover lahat. At umaasa naman po tayo na bagamat hindi po masyadong ikangay nabibigyan ng diin yung registration, nagkaroon na po kami ng ugnayan din ng DILG para po yung mga barangay ay magsagawa po ng malawakan na ikangay pagpapalista, pagpapatingin po ng pagsusurvey kung anong mga household ang meron pong mga helpers na dapat po mabigyan ng tamang atensyon, pangangalaga din sa kanilang mga kapakanan at karapatan na nakasaad po naman sa ilalim ng batas. Sige po. Mamaya ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol naman sa mga iba pang programa para sa mga manggagawa. Kasama pa rin si Labor Secretary Benny Laguesma sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Kasama pa rin si Labor Secretary Benny Laguesma. Pinag-uusapan natin itong mga programa para sa manggagawa. Secretary, ano po ang outlook nyo ngayong 2024? Ano ba yung halimbawa yung mga in-demand na mga trabaho at ano ba yung gusto nyong ma-prioritize dyan po sa DOLE? Una, Ruth, ang DOLE kasi meron siyang tatlong major program areas o tatlong prioridad na ito po ang nais naming isulong pa, palakasin. Nang sa ganun makita po natin yung patuloy na pagdami po ng bilang ng mga hanap buhay para sa ating mga manggagawa. At yung pang mga iba na walang hanap buhay sa ngayon, makakita na rin po ng trabaho sa ating bansa. Ito po yung mga programa na may kinalaman po sa employment promotion, human resource development, at yung pong dito po nakapaloob yung mga programa ng DOLE may kinalaman. Kabahagi po ang test.root, may kinalaman po sa training, retraining, scaling, upskilling po ng ating mga manggagawa. Dahil nakita po namin na marami po batay po sa aming mga pakikipag-ugnayan sa mga iba-ibang business organizations, lalo na po ay may kinalaman sa IT, business process outsourcing, manufacturing, sa atin pong tourism, sa atin pong healthcare and wellness sector, yung may kinalaman po sa medical field, kasama na rin po ang transport at agriculture. Nakita po natin na mayroong mga trabaho na kinakailangan po sigurong magkaroon ng kasanayan ng ating mga manggagawa. Nang sa ganon, yung pong nakabatay o nakapaloob sa ating pong tinatawag na Philippine Development Plan for 2023-2028 na amin naman po binigyan din ng pleasant substance sa pamamagitan po ng pagbalangkas ng tinatawag na Labor and Employment Plan for 2023-2028. At ito po ay isang dokumento na nabuo sa pagkikipagkolaborasyon po pagkakaisa, mga inputs po ng kinatawan ng manggagawa, kinatawan ng namumuhunan, na ang layunin nga i-address yung pong tinatawag na key employment generators. At yung pong nabanggit ko ng mga sektor, yun po yung aming nakita na pwede pong makapagdulot ng hanap buhay sa ating mga manggagawa. As a matter of fact, Ruth, doon po sa aming online portal na kung saan ay nag-post po ng mga vacancies ang ating pong mga employers, ang ating pong mga business organization, nakita po namin doon na talagang mayroon pangangailangan doon sa medical field and healthcare sector. At yan po yung mga nurses, medical technologies, pharmacists, nutritionists. Sa construction po, siyempre yung skilled and also unskilled workers. Pero ang layunin po sa namin talaga ay medyo sana makalikha pa ng tinatawag po natin na quality or dissenting trabaho. At ito po ay magaganap sa patuloy na kolaborasyon, pakikipag-isa po at pakikipagtulungan nito pong ating mga business sector at ang ating din pong labor sector sapagkat mahalaga po na nagkakaroon ng tinatawag na industrial peace. Ito po yung ikangay magbibigay ng ikangay inspirasyon o magka-affirm nung pong sinasabi ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na
meron po tayong paglilikha ng isang enabling environment na conducive sa investment na kung saan pwede pong maglagak ng puhunan. Lalo na po yung mga nakapulong niya sa kanyang mga pagbisita sa iba-ibang mga bansa. Nakakakita na po tayo ng paggalaw ng proseso na kung saan yung pong mga sektor na nagpahayag ng interes sa ating bansa upang paglagakan ng puhunan o kaya dagdagan ng existing na puhunan, makalikha na po ng mas karagdagan trabaho. Kaya ito po yung mga matatawag natin na trabaho na kung meron po tayong ganyang klaseng manpower, ay palagay ko lalo pong maiinganyo ang mga investors, both foreign and local investors po. Secretary, alam ko lagi naman po kayo natatanong tungkol dito sa possibility halimbawa ng pagtataas ng sweldo o yung wage hike. Alam ko may proseso yan sa mga wage boards, pero minsan may mga bills for legislated or across the board wage hike. Kakayanin po kaya yan ngayong taon? Actually, katatapos lang ng round natin for 2023 route, at batid po natin na bagat sinasabi po sa batas na minsan lamang sa isang taon ang pagkakaroon po ng adjustment sa umiiral na minimum wage. Gusto kong bigyan ng diin ang intervention po na ginagawa ng ating regional tripartite wages and productivity boards ay may kinalaman po lamang doon sa minimum wage. Yun po yung entry level. At yung pong karagdagan pa ron, dagdag pang sweldo, nangyayari po yun sa tinatawag na bipartite arrangement between the employers at ang kanyang manggagawa. At kung meron po namang union ang isang kumpanya, yun po ay papaloob sa tinatawag na collective bargaining agreements. Taon-taon po naman ay patuloy na sinusuri, isinasaalang-alang ng mga regional tripartite wages and productivity boards yung pong umiiral na minimum wage. In fact, magkasunod yung 2022 at saka 2023. At hindi po natin pangungunahan ang ating mga boards dahil sa kanila po ang mandato. Nakikita naman po natin na ang mga boards dahil ang miyembro niyan ay nanggagaling po sa kinatawan ng manggagawa, kinatawan ng namumuhunan at ng ating pamahalaan, medyo tinitingnan po nila yung nakapaloob sa batas na mga factors o mga conditions na dapat magbunsod o magpasimula ng proseso at matignan na kung ano ang pwede pong itugon doon sa sinasabing pangangailangan ng manggagawa, kakayahan din ng mga namumuhunan. Kaya yung nabanggit mo, Ruth, na kakayanin, siguro pag-aaralang mabuti yan, hindi natin po sa kagad pangungunahan at sasabihin na hindi kakayanin, magdudulot ng ganitong klaseng hindi magandang sitwasyon. Yan po ay laging patay po sa ating mga naging karanasan. Sa humigit kumulang siguro, Ruth, mga 4 na dekada na yung ating regional tripartite wages and productivity boards. Ginagawa naman nila ang kanilang tungkulin at lagi pong tinitingnan na ang anumang adjustment ay hindi po makakapinsala sa employment level, hindi rin magbubunsod ng pagsipa ng ating inflation at makatulong na magkaroon pa po ng tinatawag na countryside development. Yung po mga negosyo ay hindi lamang magko-concentrate sa mga urban centers, kundi magbibigay din ng pagkakataon sa ating mga manggagawa na mga manggagawa sa mga kanayunan na magkaroon doon po sila ng opportunities doon sa kanilang area nang sa ganun mabawasan din, Ruth, yung tinatawag natin na social cost pag nawawalay ang isang manggagawa sa kanyang pamilya. Huli na lang po, since kasama na rin namin kayo, short lang, limited po kasi yung time, Secretary. Nababanggit din po kasi itong tupad program ng DOLE. I think baka narinig nyo na rin ito sa mga balita na parang nadadamay doon sa People's Initiative daw na parang kumbaga pagpipirma, may mga pangako na mga halimbawa sa Health Department, yung mga ganun po, yun yung mga nababanggit or DSWD. Ano pong tugon nyo dito? Ruth, nakakalungkot naman kasi ang tupad po magandang programa na ang layunin po makatulong doon po sa tinatawag natin na sektor ng disadvantaged at displaced workers. Hindi po pwede na ipangako po yan dahil meron pong proseso, nagkakaroon po ng profiling kung eligible ka at dapat po masundan din yung mga requirements sa documentation ng ating pong Commission on Audit. So ito po ay hindi pwedeng sabihin na pag pumirma ka, ay makakatanggap ka ng ganitong klaseng halaga o meron kang ganitong klaseng programa. Pag-aaralan po yan at meron pong ugnayan dyan, yung pong accredited partners at saka partner po ng ating DOLE
sa region, na kasama po ang mga local government units na tinitignan po na ang programa ay maipatupad ng maayos at maiukol po dun sa mga eligible. Ito po ay task for work po ito, hindi po ito yung dole out lamang. Okay. Ito po ay pinagtatrabahuhan at meron pong minimum at maximum period. At lagi po ang sweldo rito ay bumabatay sa existing na minimum wage sa anuman pong rehiyon na kung saan mayroon pong programa ang dole na tupad. Okay, maraming po salamat kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma.